Kinben Book 5, Chapter 136. Nag-focus naman nga ang day 3 ng training camp sa offensive skills and strategies. Noong umaga ay tinuruan sila ng mga proper positioning ng paa at footwork sa pag-create ng jump shots. Maraming moves din na pinakita si Coach Gary na gagayahin ng mga players sa actualization. Ang kakaiba nga lang ngayong day 3 para sa mga kasama sa training camp ay sa dulong court sa loob ay naroon nga ang buong team ng Gin Kings na isa sa malakas na team sa PBA sa kasalukuyan. Makakalaban nga raw nila ito mamaya at ang ilan nga sa kanila ay kinakabahan. Mayroon din namang kalmado lang pero sa loob-loob ay parang natatakot dahil hindi naman daw nila inaasahan na makakalaban nila ang team na iyon. Si Marlo Quirino, ang 7-1 center nila, ang tangkad. Sino ang tatapat sa kanya mamaya sa lineup natin? Tanong nga kaagad ng kulot ang buhok na si Hercules Garcia. GG tayo nito mamaya. Hindi lang si Rica Port ang dapat nating bantayan. Kasama rin doon ang flashy point guard nilang si RR Geron. Sabi naman ni De Los Reyes na nai-imagine na nga ang pagiging tambak nila mamaya sa laban nila sa Gin Kings. Gusto lang nila na magkaroon tayo ng experience. Sabi naman ni Hermosa na napatingin sa dulong court at medyo may kaba rin dahil hindi naman niya ito inaasahan. Nakinig kayo sa dinidiscuss ni na coach. Mahinang wika naman ni Dave Padua na agad na sinama ng tingin ng ilan niyang mga nasa likuran. Mula naman sa team ng Bulacan Infernos ay makikita nga sina Lebron at Darius na nagpa-practice shooting. Hindi nga nila alam kung ano ang mararamdaman nila para sa mangyayaring laro ng mga campers mamayang hapon. Hindi pa nga natin nagagawang talunin sina Kuya Jeff. Isang rason kung bakit hindi tayo makonvert sa PBA team ng mga kuwangko. Sabi pa nga ni Darius na nagpakawala ng isang tres. Isipin na lang nila na maganda itong experience. Napaka-rare opportunity rin kasi nito. Talagang makakalaban nila ang isang malakas na PBA team. Parang once in a blue moon experience ito para sa kanila. Wika naman nga ni Lebron na hindi naman nakakaramdam ng excitement sa mangyayaring laro mamaya. Alam na kasi nila ang resulta dahil sila nga ay hindi pa rin matalo-talo ang Gin Kings kapag may practice matchup sila. Ay ito pa raw kayang mga campers na hindi naman magkakakilala talaga. Nagkaroon pa nga ng shooting under pressure drills ang mga campers bago matapos ang pang-umaga nilang activities. Walang tigil nga nilang ginawa iyon at si Ricky nga ay hindi basta maka-score sa bantay niyang si Almasan na partner na rin niya kahapon. Ano, kaya pa? Sabi nga ni Danry at si Ricky naman na hinihingal na ay napangiti na lang. Kaya pa po, kasama ito sa practice. Sabi nga ni Ricky na muling dumikit kay Almasan at tumalo ng mataas para muling gumawa ng jump shot. Gamit naman nga ni Danray ang isang panghampas na tila isang bat na malambot at hinuli muli niya ang bola na agad namang bumalik pababa sa sahig. Matapos nga ayon ay muli na silang pinabalik sa mga rooms nila upang magpahinga. 2:00 na nga muli sila babalik para sa offensive plays and strategies na i-discuss sa kanila. Marami na naman ngang naisulat si Ricky sa kanyang notebook ngayong umaga at makikitang habang naglalakad siya ay nire-review niya ito. Napapaseryoso na nga lang ang mga kasamahan niya nang makita ang kanyang ginagawa. Si Ian Mansano nga ay marahang napangiti at gumaya rin sa kanyang Kuya Ricky. Tinatanghalian ay makikita nga ang mga players ng Bulacan Infernos, ang Gin Kings at ang mga campers na magkakasama sa dining area ng basketball building sa compound. Ang mga campers nga ay tahimik lang na kumakain dahil naririnig nila ang kwentuhan ng nasa kabilang mesa na Gin Kings. Tungkol nga yun sa basketball at sa mga magiging laro nila sa PBA. Sina Lebron at Darius nga ay napapangiti na lang sa reaksyon ng mga campers. Ramdam nga nila na nape-pressure ang mga ito sa mangyayaring laban nila mamaya sa team ng Gin Kings. Kung sa bagay, ganito rin naman daw sila noong una, kabado at pakiramdam ay hindi mananalo, na hindi naman talaga. Napatingin pa nga si kay Dick sa nasa harapan niyang si Mendez at sa mga campers ay sa taong ito lang siya medyo napapaisip. Kalmado pa rin siya. Baka magaling lang siya magtago ng emosyon. PBA team ang makakalaban nila mamaya kung kaya't normal lang na matakot. Kung itinatago nga niya ang kaba ay baka mamaya sa laro niya ito maiipakita. Sabi nga ni kay Dick sa kanyang isip at pasimple ring napatingin sa kanya si Mendez nang matapos itong uminom ng tubig. Mula nga sa mesa ng Gin Kings ay makikitang nagtayuan na ang mga players nito. Parang ang mga higante sa lugar ang mga ito. At sa pagdaan nila sa likuran ng mga kumakain sa kabilang mesa
ay bigla namang nagsalita si Jeff Ricafort. Good luck sa game natin mamaya. Sana maging exciting para may thrill sa amin. Wika nga ni Ricafort na ikinaseryoso naman ng mga campers. Maging si Hermosa at Padua nga ay napakuyom ng marahan dahil nang pagmasdan nila ang kanilang makakalaban ay parang may kung anong malakas na datingan ng mga ito para sa kanila. Nabahag ang buntot nila nang hindi namamalayan. Ramdam nga nila ang pressure. Bagamat practice game lang naman ito, ay may pakiramdam sila na parang isa itong matinding exam na kailangan nilang maipasa mamaya. Excited na rin po ako makalaban kayo. Gagalingan ko mamaya para masaya. Biglang wika nga ni Mendez na may paglingon pa sa team ng Gin Kings, nakakalampas lang sa kanyang likuran. Ang mga kasama nga ni Ricky Mendez ay napaseryoso nang marinig iyon. Si Ricafort naman ay napahinto at naalala ang pagpunta niya sa Palawan. Naalala niya nang unang mapanood niya ito na maglaro. Marahang ngumiti si Ricafort at lumingon kay Mendez. Galingan mo mamaya kasi alam ni na Lebron at Darius kung paano kami maglaro. Seryosong wika ni Ricafort na ikinakabahan ng mga players na kasama ni Mendez. Sina Darius at Lebron naman ay marahang napangiti. Walang awa maglaro ang team ni na Kuya Jeff. Sabi nga ni Lebron, kapag hindi kayo nag-ayos ay tatambakan talaga nila kayo. Mas lalo ngang nagbigay ng kaba ang mga salitang iyon sa mga campers. Pero si Ricky Mendez, napangiti ito at napatango. No problem po, okay lang namang matalo dahil ang importante sa akin ay ang maranasang makatapat ang mga magagaling na players ng bansa. Wika nga ni Mendez na ikinangiti nga ni Ricafort. Hindi man lang daw siya nakaramdam ng kaba sa batang ito. Kung ano ang nakita niya sa Palawan ay ganoon na ganoon. Sige, aasahan ko iyan. Giant Slayer, Ricky Mendez. Sambit nga ni Ricafort na marahang ikinangiti rin nang nasa tabi nitong si RR Geron. Tumango nga si Ricky at paglabas nga ng Gin King sa lugar ay napatingin naman ang mga nasa mesa kay Mendez. Sina Padua at Hermosa nga ay napaseryoso at napatanong kung paano raw ito nagagawa ni Mendez. Mayayabang sila pero wala raw silang will na gawin ito sa mga makakalaban nila mamaya. Maging si Lebron kay Dick nga ay medyo humanga kay Ricky dahil parang wala lang dito ang pagkausap kay Ricafort. Ang mga ganitong players ang gusto ni Kuya Jeff. Sabi nga ni kay Dick sa kanyang sarili at dito na nga siya napatapos ng kain. Sumapit na nga ang 2:00 ng hapon. At diretso nga kaagad sa discussion sina Coach Gary at ang kanyang mga kasamahan tungkol sa kanilang topics. About nga ito sa team plays, sa pagpuntos at sa mga strategies. Kasama na nga rito ang screens at makalipas ang halos 1 oras na pagdidiscuss ay ginawa na nga nila ang actualization sa tulong muli ng mga players ng Infernos. Dito na nga sila nagkaroon ng paglalaro at sina Ricky lang ang nasa offense mode habang ang mga players naman ng Bulacan ang nasa defensive mode. Pinagsama-sama na nga muli ng mga campers ang natutunan nila ngayong araw at walang tigil nilang ginawa iyon hanggang sa matapos ang day 3 ng kanilang training camp. Isang nakakapagod na araw na naman nga ito at pinagpahinga na nga muna sila ni Coach Gary at mamayang 4:30 raw sila babalik para sa laro nila laban sa Gin Kings na nasa dulong court ng lugar. Abala nga ang mga iyon sa practice at naroon nga rin ang coach nilang si Sir Laines na nasa edad 50 plus na. Nagdatingan na nga rin sa loob ng venue sina Sir Nelson Cuangco at ang mga assistants at scouts nito sa basketball operations. Sina Lebron nga ay agad na inayos ang uupuan ng mga ito at habang naghihintay sila sa pagsisimula ng practice match ay napatingin naman ang mga ito sa isang court sa loob na kung saan ay makikita ang isang player na nagpa-practice ng shooting ng mag-isa. Si Ricky Mendez ito. Siya lang ang naiwan at hindi bumalik sa kanilang room para magpahinga ng ilang minuto. Nanatili ito sa venue na tila siya lang ang tao base sa ginagawa nito. Napangiti nga agad si Sir Nelson nang makita ang batang iyon. Si Coach Gary nga ay agad na lumapit sa kanya para magtanong. Alam kong gusto mong makuha natin siya mula sa Calapan City para sa team mo. Pero may iba akong plano para sa kanya. At ang sagot lang niya, ang hihintayin ko bago namin simulan iyon. May ngiting wika nga ni Sir Nelson. At dito na nga rin nagdatingan ng mga players na kasama ni Ricky sa training camp. Refresh na nga ang itsura ng mga ito
At habang pinagmamasdan nga sila ng mga players ng Gin Kings, ay lalo nilang naramdaman ng pressure. Idagdag pa nga sina Sir Nelson Cuangco na narito rin. Bakit ganoon? Kinakabahan ba ako? Practice game lang naman ito. Sabi nga sa sarili ni Hermosa na pinalo-palo ang kanyang dibdib para maalis ang hindi magandang pakiramdam na ito. Kalma lang Dave, wika ni Padua sa isip. Kaya ba namin sila? Tanong naman ni Magbanwa sa sarili na hindi pa rin makapaniwala na makakalaban nila ang Gin Kings dito. Ang laro nga ng Gin Kings at ng mga campers ay nagsimula na at wala nga sa starting 5 nila si Ricky Mendez na kinaseryoso ni Rica Fort at maging ni na Sir Nelson na napatingin agad kay Coach Gary na napakibit-balikat naman. Si Villame, Padua, Hermosa, Magbanwa at Bagos. Ang limang ito nga ang unang sasagupa sa starting lineup ng Gin Kings na pinapangunahan ni Jeffrey Ricaport na makikitang may suot pang headband na kulay pula.